Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal na Departamento kan Enerhiya, padagos ang pagkikipagdatabangan sa mga lokal na gobyerno para sa mas marikas na pag-aprobar ka na energy projects. Kakampi mo. Network News. Pinahiwas ka na Department of Energy o DOE ang pagkikipagdatabangan sa mga lokal na gobyerno. Tanganin na maparikas na proseso ka na pag-aprobar ka na energy project sa nasyon. Objeto ka na DOE na parikason na pagbilog ng mga energy infrastructure sa pagiman ka na streamlined permitting processes ka na LGUs. Pinanginutan ni Undersecretary Sharon Garin na serye ni na konsultasyon tanganing sigurohon ang mas epesyenteng regulasyon asin mas madaling paglaog kan mga kapitalista sa sektor kan enerhiya. Saro sa mga pangenot talakdang kan na DOE iwan paggibonin mga paggibonin na sarong standardized ordinance template para sa energy infrastructure na inot na ipapasunod sa probinsya kan Iloilo. Sa irarum ka na propestong ini itutulod na marikas asin na silag na pag-aprobar ka na permiso. Kaibanan ng LGU resolutions asin o resolutions of support na dapat maipaluwas sa laog din na pinagatalaan na panahon. Target man ka na DOE na tugutan na sabay-sabay na pagproseso ni na aplikasyon para sa strategic investment on energy asin na gibo na mas malinaw na singil sa mga permits. Bilang parte ka na mas maiwas na lakdang nagasagibuman ni na konsultasyon na DOE sa probinsya kan Batangas, sa Rizal, Ilocos Norte asin na Pangasinan. Padagos manindang pinagpapapusog ang koordinasyon sa iba pang ahinsa kan gobyerno tanganing sigurohon na tultul asin na epesyente nga pagpapasunod din mga energy projects sa riyon. Sa presente na tulong renewable energy projects ang nasa Iloilo. Mientras na igwaman na 26 pang nakatalaan na ipatugdo kaibanan ang apat na committed projects. Sa paagi kan inisyatibang ini pinaggalauman ng mga paparikas ang paglaog kan mas kadakol na investment pag-abot sa clean energy. 12 minutos sa makalisa na oras na alas 5 na pagkagabareta sa lado lokal. Siyudad ni Naga na ginamatrangkilo sa periodo kan heightened alert status. Aramon niya to ang detalyas kan bareta sa paagi ni Maiko Garcia. Ipinahayag ni Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, Deputy Spokesman Cadaga City Police Office, na matrangkilo ang durasyon kang heightened alert status digdi sa siyudad kan Naga. Ang kasuguan kang paglift ali naman sa PNP Central Office sa Camp Crame, dara naman kang pagkalma kang publiko sa ibang lugar, asina pun kan maaresto kang Interpol si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Tinawando na ni Aguilion na mayong nangyaring hirap protesta ang syudad hali sa mga progresibong grupo, mga Duterte diehard supporters o DDS, asin sa ibang pang sektor o grupo. Patunay dyan na may mananig apply ning anuman na tiripon sa opisina dyan sa City Hall. Favorable man sa lado kang kapulisan, ulita sa duration kang heightened alert, ang mga pulis day pwede mag-file ning leave o mag-leave dangan si mga uniform personnel na nasa kanya-kanyang trabaho sa loob ng mga opisina, asin istasyones kang pulisya, obligado kuta na magluwas sa field sa oras ding pagkakaipo. Daw na nga ning siring, mantinido manggirara, presensya kang pulisya, kung ang inabot na police visibility, dara naman kang pagtutok sa iba pang mga posibleng krimen asin preparasyon naman sa 2025 national and local midterm elections. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting.
Patrol Live Report. Kakampi mo Network News. Mabalos sa Maiko Garcia sa dugang na report sa lado lokal. 14 minutos sa makalisan na oras na alas 5 din na pag-aaga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan na mga barata, balikan niya to na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal. Itutulod ni dating DILG Secretary Benor Abalos Jr. Taro sa mga kandidato ka na alyansa para sa bagong Pilipinas ang pag-krear ni na Super Health Center sa enterong nasyon. Sa sarong entrevista sa iyang pinagtanan doon ang pangaipuan ko niyan sa sarong sistematikong inventaryo kan mga hospital. Sa enterong nasyon tanganin marangaman kung piraan epektibong pinapadalagan kan mga gobyerno probinsyal. Asin kung arin ang dapat na suportaran kan na gobyerno nasyonal. Pagirumdum niya na dahil dapat gabos sa probinsya. O pagirumdum niya na bakong gabos na probinsya may bastante na fundo para suportaran ang sendan mga ospital. Katunayan may mga probinsya na may hospital alagad mayo ni Dr. Siringman na mga kagamitan. Ang aki subot sa eksperyensya o sa iyan na eksperyensya bilang alkalde ka na Mandaluyong, pwede sir na paiwason na Super Health Centers na ganing masimbangan. Ang mga panginot na pangaipuan na medikal asin mapagyan ang nagabat sa mga darakulang ospital. Pinagateng taong emplo kay ni an emergency services sa X-ray machines asin diagnostic tools. Ninuli man sa mga kaislan sa Pilipinas, mas magaroon subot na gibon na estratehiko ang pagbugtak ng mga super health centers tanganing maparani ang serbisyong medikal sa mga komunidad na rayo sa mga pangenot na hospital. 16 minutos sa makalisan oras na alas 5 din na pag-aga. Dugangan niya to na barata gikan na sa luwas. Tano duman sa Salvacion Pasakaw Camarines Sur, sinaksak ka irido. Aramod niya to ang detalyas kan barata sa pagi ni Mike Gravito. Sampo ni na mga tama ni nasaksak sa iyang lawas ang sarong 33 anyos na barangay Tanod duman sa barangay Salvacion sa Banuanin Pasakaw Camarines Sur matapos na ini ang pagparasaksakon kan sa iyang pinagsitar na mga nagiinuman. Sa report gikan sa Pasakaw PNP pasado alas 2 din magahon kan aldaw din Sabado kan mangyari ang insidente duman sa sitio San Jose, barangay Salvacion, Banuanin Pasakaw Camarines Sur. Pinagbisto ang biktima na si Jojo Rodriguez, 40 anyos, may agom, residente kan barangay Salvacion na unambita daga Banuan. Sa report, kana nagrespondig mga autoridad, mantang nasa duty, ang nasambit ng barangay Tanod, pinagapatanidan kani ang suspitsado na pinagbistong si Marlon Romero, 33 anyos, soltero, para Omar, residente kan kaparehong barangay, asin ang kaibahan, mantang sinda, ang nagsasagibo ni na pag-iinuman sa lugar, ninuli naman sa selebrasyon kan barangay pesta kan naunambita ng barangay. Ninuli sa pagsitar kanasambit ng barangay Tanod sa duwang mga nagiinuman ang mga ini, ang parehong nabaldi asin dumana, pinagsaksak ang nasambit ng biktima gamit ang sarong matarom na kutsilyo na pinagtamaan siya sa manibaybang parte kan sa iyang lawas. Ninuli kayan ang nasambit ng barangay Tanod ang nagsapo ni na pagkairidos sa iyang lawas, mantang ang mga pag-iribang mga barangay Tanod ang tulos man na pinagdakop ang nasambit ng suspitsado na may kagigibuhan sa pananaksak sa nasambit na biktima. Ang suspek ang tulos pinagdara dyan sa Ipaturakan Pasakaw Municipal Police Station, mantang ang biktima ang pinagdalagan dyan sa Bicol Medical Center sa Dinaga para sa magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi mo Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo Network News. Mabalos sa may kagravito sa dugang na barata sa lado lokal. Nagdara sa tuya sa oras na 18 minutos. Sa makalisang alas 5 din na pagkaaga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyas ka na sa tuya na mga barata, balikan niya ito ang mga barata sa lado nasyonal.
Masalbado sinama sa Marikas na kunyan ang buluskan na transportasyon sa barangay Sumakab, Cabanatuan City. Matapos ang matrayumpo na rehabilitasyon kan Maharlika Highway na pinagasagibo kan Departamento kan Obras sa Publika sa Highway so DPWH. Sigon ki DPWH sa Region 3 Director Rosilier Tolentino, pinagasagibuan na proyekto tanganin mapakaray ang lumang tirampo na nagdadaranan nina ulang sa buluskan na trapiko asin na peligro sa mga motorista. Orog na sa mga truck na nagdadaranin na mga produkto. Sakop ka na proyekto ang 1.29 kilometro nga parte ka na highway kaibanan ang 4 na lane asin dugang na shoulder lanes. Nagamit din makabagong hot laid method para man sa bituminous concrete resurfacing. Naiguanin na anti-rotting additive tanganing masaloy ang tinampo. Sigon ki Tolentino kasimbagan ni sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. napakarayon ang Maharlika Highway. Base man sa iyang 2024 State of the Nation Address o Zona. Ang proyekto na nagkakatidad 116.8 milyon na pesos gikan sa 2024 General Appropriations Act na. Ang sinasabing may dakulan na tabang sa mga negosyante sina motorista sa riyon. Congressman na Sidre pinagtawanan na abiso ang kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Napag-andaman na lang ang depensa kisa haluan pa ng pamumulitika ang ICC proceedings. Nagbelta nagkapirang leader sa Kamara sa ginibo-subot drama kan mga kalyado asin na suportadores kan dating Presidente Rodrigo Duterte. Dinagataonan na doon niya sa Assistant Majority Leader Juda Asidre nabako inin na political. Kakampi mo Network News. Bako inin nga political imbes sa paninimbagan sa kinakatubang na akusasyon. Pinalagan man ni Asidre ang mapanaribong na naratibong nga pinapawarak kan mga kalyado kan dating presidente. Na inian na pagbalos imbes na pagtaunan ng atensyon ang legal na merito ka na kaso. Imbes sa subuot na magpawarak ni na fake news, ang dapat lang na patunayan na lang ninda sa korte na inosente ang dating presidente. Pinagatanan doon pa niya na kung napalagos nindang gagamito ng isyong inibilang politikal na armas. Ipinapailing lang ninda na may usidang makusog na depensa. Pinagsekundaran man niya ang napahayag ni International Center for Transitional Justice Senior Associate Ruben Carranza. Naday nagtrayumpo ang kampo ni Duterte na maglatag ng legal na estratehiya sin imbes ang pinapaluwas ng ICC proceedings bilang political na pang-atake. Pinagataon doon pa niya na daig mapapaikot ang ICC gamit ang political theatrics. Congresswoman na garin nagatutuwad na minimal lang ang epekto sa ekonomiya kasunod ka na pag-arestar ka na International Criminal Court o ICC sa dating presidente ka na Pilipinas. Naggalalaom siya sa Deputy Majority Leader asin Iloilo Congresswoman Janet Garin na minimal lang ang epekto sa ekonomiya kana isu ni na pagka-arestar ka kana International Criminal Court kidating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sinabi ni Garin na posibleng salit lang ang maging epekto kay ni sa financial market sa ngunyan na. Dara ka na maiwasan na protesta kan mga suportadores ni Duterte. Pinanggalalauman ka na Congresswoman na o sigon pa man sa Congresswoman pinanggalalauman na ini na mabelta sa normal kung maguros na maguros na emosyon kan mga namamanuan. Dugang pa ni Guarin kaibanan ini sa pinagiling kan mga negosyante sin investors sa ngunyan. Kung subuot maghupa ng emosyon asin mailing na ginigibukan gobyerno ang gabos na lakdang.
Kakampi mo Network News. Kaibanan ang pag-asister sa dating presidente sa sayang kinakatubang na kaso sa International Criminal Court o ICC. An asa naman na subutan na pagdagdag na paggalaog kan mga kapitalista sa nasyon kan Pilipinas. Sa iba pa na barata sa Lado National Pamanggara Inland Transportation na Office, Transport Group sa iba pang stakeholders magtatarabangan para palangkawon na ang insurance benefits. Nakipag-alyansan na Transportation Office o LTO sa maniba-ibang grupo ng transportasyon para palangkawon ang insurance sa mga bihikulo. Ini ang napag-desisyonan sa ipinaapod na public consultation sa pagultanan kan LTO. Mga grupo kan na transportasyon asin iba pang stakeholders day palang naloy. Digdi pinagsiguro ni LTO Chief Baygor Mendoza ang tulos na pagsimbag sa mga pinagaditan kan insurance companies. Partikular na ang iso sa mga day otorisadong nagpapabakal ng compulsory third party liability o CTPL. Sa pagtatripon lambang lado asin rekomendasyon ang pinagadangog tangali mapakaraypaan na serbisyo kan LTO. Napagdesisyonan ang pangaipuan kan na pagpalangkaw sa benepisyo sa rarom kan na insurance asin ang kasiguruhan na maparikas ang pagbabayad din claims. Nagapromesa man si Mendoza sa mga insurance company na personal niyang babantayan ang mga operasyon kontra sa mga nagpapabakal ka na CTPL ni na mayong permiso gikan sa Insurance Commission. Sa iba ipinangapodan ni Padre Flavie Villanueva kana Society of the Divine Word sa mga Pilipino. Kakampi mo Network News. Purog na sa mga Katoliko na liwat na adalan ang sendang pananampalataya o pagtubod. Kasunod ka na pag-arestar ki dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon ki Villanueva sa paika na Katolika Bishop Conference of the Philippine News, dapat mag-build ang mga Katoliko sa sarong pananampalatayang nakasentro ki Kristo na nakaugat sa pag-intindi imbes na nagkukonsenti sa byulensya. Sa iya man na pinagapot ko na panunaging kaako-ako sa kadaklan na kaibanan sa mga Katoliko ang extrajudicial killings sa kampanya kontra droga ni Presidente Duterte. Pinaging kami narman ni Padre Villanueva ang mga nagatutubod o ang mga paratubod na pag-adalan ang kritikal o pag-adalan na kritikal ang sinang pagtubod. Ninulit sa subot ang tuloy na pananampalataya ang nagpapawarak din na karayan at sinagkukontra sa anuman na disenyo nin karatan. Mientras tanto kasubanggi oras sa Pilipinas sa pinagatubang kan dating Presidente Duterte ang International Criminal Court sa The Hague sa the Netherlands para sa pre-trial kan sa iyang kasong crimes against humanity na may relasyon sa ribo-ribong nagadansa sa iyang madugong gera kontra illegal na droga. Sa mga bareta sa lado lokal na pagpapakaray ka na Bicol Central Station na may plano na pero mayo na ang budget. Balikan niya to ang linya ni Maiko Garcia. Kinumpirmar ni Terminal Manager Nonoy Reforzado kang Bicol Central Station na natapos na si Program of Works as in inspeksyon kansidang opisina katuwang naman ang City Engineer's Office. Nailing kasi ng pag-aadal na naglumoy talaga ang daga sa duration kang grabing pagbabaha daraning bagyong Christine kan nagtalikod na toon. Susod pa kay Reforzado, natapos na si mga plano. Enot na sinabi sa indakang opisina kang City Engineer na sa ikaduhang quarter kang taon
pwede na magbuo ng repair. Alagad, kan i-follow up ninda ini matapos si program of works, mayo na dang budget. Mayo naman sila magiginibo kundi an maghala. Kung may fundo na maabot, asin temporaryo munang tiuson ang estado kan terminal, lalo na sa mga porsyon kang patwalks, asin si mga tigpaparada kan mga pampaserong bus. Napag-araman man niya to na parehas man ang estado kang plano sa pagpapatinam po dyan sa sitio sa Lunggigi sa Kararayan, asin sa Agian, Palawag sa Sorong Subdivision sa Pacol, na mayong budget maski nagsumiter na ning program of works. Naraman ta pa na tigpapasa na ang ibang trabaho sa barangay, tang barangay, pwede man da mag-release ng budget, di na da mag-asa sa lokal na gobyerno. Dagdag na bareta sa lado lokal, di po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. 29 minutos sa makalis ang alas 5 na pag-aaga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya na mga bareta sa lado lokal. Nagsakibo na sa mga sabayan na aktibidad na anaktibo para man sa aktibong pag-aram ka na kaso din ng TB o tuberculosis. Ang Department of Health o DOH sa Bicol, Center for Health Development bilang partikan pagirumdom. Kang World TB Day 2025 sa maniba-ibang estratehikong lokasyon sa anom na probinsya ka na Bicol. Kanagtalikod na daw pet sa 15 ka na bulan na Marso. Sa tema nga para sa Free Nation na Youth Can End TB o beto ka na aktibidad na maaraman na sina madiagnosan na kaso ni ng TB, masiguroan marikas sa pagbulong asin na mapahatanan pagwarakan helang sa mga komunidad. Naging na target na populasyon ka na DOH Bicol ang mga nakakasalamuha o nakakasalamog ka na pasyenteng may TB gurang man mga aki na mayo pang 5 anyos ang edad. Asin mga individual na may istorya ng exposure sa herang. Sigon kay Dr. Janice E. Alcala Arellano, Infectious Disease Cluster Head ka na DOH sa Bicol, Center for Health Development. Panagosan sa nga pagapunan sa publiko na dahil ipagurang bala o kaya dahil pasipara ang mga sintomas kan TB. Arog ka naluinang pag-abo, pagbaba ni na timbang asin na panluluyan nin lawas. Pera sa TB screening, igwaman na sumot ng iba pang libreng serbisyong medical, arog kan HIV screening, ECG, eye exam, deworming, breast cancer screening, dental check-up, asin mga aktibidad para sa salud kan isip o mental health. Mabelt mga tugang na sa tuyan mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Ang tabayanan ng iba pa mga bareta sa lado lokal, national asin iba pa sa satuyan pagbelta sa Kakampi Network News. Uya mo na nagkapirang pagirumdom. Kakampi Network News. Na nahiling na ang lawas kan biktima duman sa Zona 3, Barangay Tacnawan, Lupi, Camarines Sur. Ninuli kay ni tulos nagdalagan pasiring sa lugar ang mga autoridad kung saan duman na nahiling ang mayong buhay na lawas kan biktima. Sa investigasyon na pinagibo kan PNP Lupi na pag-araman na sarong 19 anyos na trolley driver ang huring na kaibaan kan aki. Asin sa pag-iimbestigar digdi kan mga autoridad, sinabi ka ini na nagkapirang beses niya na pinagpukpok sa payo ang biktima hasta sa Magadan. Dugang pa sa report, bistado kan na biktima, asin lola ka ini ang sospek, ninhuli tayo ini ang sa indang pinagsasakayan kada bes sinda ang nagtitinda. Sa kunyan, napapatentihan na sa indang residensya ang lawas ka na sa bintang minor de edad, mantang ang sospek ang nasa ipaturan ng kunyan kang Lupi Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalo sa Kakamping Mike Gravito. Sa iba pa na barata sa lado lokal, nagpailing nanin na bilog na suporta si dating alkalde Tony Chavez o ABC. Sa
sa Timuan na San Jose sa panginot ka na aspirante para alkalde dating nga bukal may pakamara. Matapos na si ABC ang makaibanan na kantimuan na San Jose sa pagbibisita sa mga barangay ka na San Antonio, San Juan na San Vicente asin na barangay Dulo. Si punong ang barangay Jojo Pilapil o kaya Joji Pilapil aspirante para konsal sa Lidong Kantimuan Kamsur. Ang nagpaabot man inapasalamat kay ABC dinulis sa padagos-dagos na suporta kan dating alkalde sa pangaran kan na sendang grupo sa Timuan na San Jose. Balikan niya ito na detalyes ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal dinakop ka na pinagsarong persa ka na Bureau of Immigration. Asin na National Bureau of Investigation o NBI ang 49 na mga dayuhan sa sarong operasyon kontra illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Makapagal Avenue sa siyudad ka na Pasay. Sigon sa Bureau of Immigration na pinagsagibang operasyon na basiman sa sarong mission order, matapos hindang konfirma raw na kaibanan ang NBI na ang mga dayuhan na ini animbilto sa sarong fraudulent online scam hub. Na-discovery kan mga otoridad na ginagamit na sinambit ng kumpanya bilang front ka na cyber-enabled fraud na target ang mga biktima sa luwas sa sinasalaog ka nasyon ka na Pilipinas. Mayo man na tamang visa ang mga inarestar ng mga dayuhan sigon sa Bureau of Immigration. Asin duwa sa sendaan may derogatory records sa kaibanan ang sarong 29 anyos na Bangladesh na nasa watch list order ninuliman sa illegal recruitment asin 25 anyos na Pakistani na nasa alert list order ninuliman sa pinagtutubudan na financial fraud. Ipinapaserarom sa deportation na proceeding kasi na blacklisting ang mga nagkadarakop na mga dayuhan. Kakampi mo Network News. Gatagod kay ni pinag-umaman ni Bureau of Immigration na Commissioner Joel Anthony Biado ang operasyon na subuot na parte ka mas sa pinaiwas na kampanya kan gobyerno kontra man sa illegal na pogo na cybercrime basiman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa iba pa na barata sa lado lokal, House Speaker pinag-umaman ang pagpapaluwas kan Orden Ekutibo 84 na mapalangkaw sa subsistence allowance ka na mga yaon sa First Armada ka na Pilipinas. Pinag-umaw ni Speaker Martin Romualdez ang inaprobaran na Orden Ekutibo Numerado 84 na magpapalangkaw sa subsistence allowance kan mga personahes kan na First Armada kan na Pilipinas gikan sa 150 sagkod sa 350 pesos ang kada aldaw. Sigon sa Speaker, deserve ini kan mga magigiting o kaya man mga may isog na soldados na mayong kapagalan na pinagdidepensahan ang nasyon kan na Pilipinas. Sinanlakdang na ini anak konkreto nga pagpapiling lang ni na commitment ka na gobyerno para mapakarayman na sedang interest sa sinapagbisto ka na sedang na sakripisyo sa banwaan. Pag siguro pa kada leader kang Kamara de Representantes sa pun palang ini ka na mas kadakol pang inisyatiba sa pagpapakaray ka na benepisyo sina suporta sa mga uniformado nga personnel. Padagos man na subot na magkikipagtabangan ang Kamara sa Ekutibo para masiguro na ang gabos na pangaipuan ka na Persa Armada ka na Pilipinas na maitatao. Pagirumdum pa niya na kung na mapakaray na kabugtakan kan mga soldados magiging mas pusog sa tuyang nasyon. Sa minutos antes magabotan na oras na alas 6 na pagkaaga sa iba pa na detalyes ka na sa tuyan na mga barata.
Balikan niya to na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal. Kakampi mo. Network News. Departamento ka na obras sa publika sa Sin Highway so DPWH Siringman ADB o Asian Development Bank nga nagsagibo ng konsultasyon para sa maniba-ibang flood control projects sa nasyon. Pinagasagibo ka na DPWH sa Sin Asian Development Bank ang sarong konsultasyon para sa maniba-ibang flood control projects na may objeto nga pagsugunan na proteksyon kontra sa paggaba sa Luzon, Visayas, asin Mindanao. Pinanginutan ni DPWH sa Unified Project Management Office sa Flood Control Management Cluster, Project Director Ramon Ariola III. Asin ADB Principal Water Resources Specialist Eric Quincio. Ang meeting na kung saan pinagatukar ang mga panginot na partika na proyekto. Pondo na kinakaipuhan na sin mga rekomendasyon tanganing masiguro ang pagsunod kang na pan-nasyonal na seguridad sa disaster risk reduction. Kaibanan sa mga pinagatukar sa konsultasyon ang Central Luzon na Pampanga River Floodway Project. Asin ang Integrated Flood Resilience and Adaptation 2 o kaya man Infra Project 2. Sakop man ka na Infra 2 Project ang Apayaw Abulog River Basin sa Cagayan. Halaora River Basin sa Iloilo asin na Buaya na Malonggo na River Basin duman sa Sarangani asin na South Cotabato. Mientras tanto nakatutok ang Pampanga River Floodway Project sa pagpapagian ka na pagbaha sa Pampanga asin na Bulacan. Sa paagiman ka na 100-year floodway channel asin mga nature-based solutions. May kabilugan na 800 milyon de pesos na nakataga mga fundo para sa Infra 2 na target na pakinabangan. Kana sobra sa 145,700 na individual. Mientras tanto ang Pampanga River Floodway ang pinaglalauman ng mga katabang sa 356,000 na residente. Segon man kay DPWH sa Secretary Manuel Bunuan, parte ni kanakasugan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na parikasunan ng flood mitigation na project sa nasyon. Padagos man ang napagkikipagtabangan kan DPWH sa DILG, DNR Pag-asa, asin iba pang ayon sa tanganing maipasunod. Kakampi mo. Network News. Tanganing nga maipasunod ang mga proyekto nga magpapagusog sa kakayan ka nasyon kontra sa pagbaha. 7 minutos sa antes magabot ang alas 6 na pagkaaga sa iba pa na detalyas ka na sa tuyan na mga barata. Balikan niya to na detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal. Sa tao ka nag-iinit na panahon nagkaparangal daw ng padagos na nagbabawas sa tubig sa Magat Dam sa Luzon. Sa report ka na Pag-asa Hydrometeorology Division, nag-discharge ng 148 na cubic meters per second ang dam nga gikan sa sarong gate na binukatsan ka na 050 meters. Sa report ka na Pag-asa, padagos na naglalangkaw ang level ni na tubig sa dam ninuliman sa mga pag-urandara ka northeast monsoon na nakakaapekta sa extreme northern Luzon asin easterlies na nakakaapektar man sa iba pang lugar sa nasyon. Naabisuan naman ng LGU sa posibleng epekto ka na pagbabawas ni na tubig urog na sa mga low-lying areas. Sa ngunyan nasa 189.71 metros ang water elevation sa Magat Dam. May pag-ultana na 3.29 metros antes maabot ang 193 metros na normal water elevation na kandam. Cinco minutos sa antes magabot na oras na alas 6 na pagkaaga. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan na mga barata, balikan niya ito na barata sa lado lokal. Bako nga kawaran ni na fundo ang rason na para dahi makapag-construer ni na o makapag-construer
ang lokal na gobyerno kana Banwa ni nagawa Camarines Sur nin sarong nga dakulang nga merkado publiko. Ini ang ginakapayagan ni dating alkalde Raquel Slim, aspirante sa pag-alkalde sa lindong kantimuan na Kamsur. Sinabi ni Lim kung kana siya na nakatukaw na alkalde digdi sa Banwaan kan gawa. Igwanin na fundo. Kakampi mo Network News. Igwanin na fundo para sa sinambit ng proyekto mantang patutuo digdi ipapatrabaho na sanaan na proyekto nga construction in public market. Mantangan na proyekto nga pagpakonstruer ni na merkado publiko. Ana pinagpairarom na sa bidding process alagad siya anday pinagswerte na makabalik sa pwesto bilang alkalde. Asin dumana sila natapos ang plano sa pagpapagibok na merkado publiko. Pinagatanan doon ni dating alkalde o kan dating alkalde kan Banwaanin Gawa. Nalabi ka-importante ang pagkakaigwanin na toltol na merkado publiko mantang apera sa napapaboran kaini. Ang mga negosyante siringman ang mga konsumidores na nagsiserbi pa man ining galawgon ka na sarong Banwaan. Arog ka na Banwaanin na Gawa Camarines Sur na pinagbibisto na bilang sentro ka na komersyo sa partido area. Sa kaputan na sa iyan na plano. O sa kaputan na kung sidang plano sa pagpapakonstruer ni na public market kung siya sina grupo kan timuan na Gawa. Ang sweswerte na pagabot ka na Pirinian. Na partiman na ka na sidang plataforma ka na ibong na partido politikal. Halipot sa naman na naging kasambagan ng alkalde Lim na tanong yan sa nanaisipan kan ibong na partido. Naigwa mo nin fundo na magamit para digdi na duwa nadawa day na mag-utang sa bangko. Arog ka na plano ka na yaon sa ibong na lado. Mientras tanto nagpayag man salamat si dating alkalde Raquel Slim kidating konsyal Andy Rivero. Sa payag kanina naggabalyo sa grupo ni Lima mantang siya nagtutubod. Na totoo nga tatao na magpugol ni na kwarta o ni na lokal na fundo ang dating alkalde. Sa paghilig ni Lim sa pesto matapos na deswerteon sa nakaaging o sa Pirilian. Igwanin na savings ang lokal na gobyerno ni na labis sa 100 milyon na pesos kabaliktaran ka nangyari ngunyan. Na ang lokal na gobyerno igwanin accounts sa payable kan taon 2024 na abuton man sa labi sa 100 bilyon de pesos. Kakampi mo Network News. O yan na partikan mga pahayag ni dating alkalde Raquel Slim. Kita po baga ang sentro kang komersyo, saka ang lagong kan sa tuyang Banwaan, talaga ang market. Kaya talagang kaipuhan magibo na po yan. Ano yung panahon na di nagibo. Kumbaga sabi ko nga dahil man iyan mabiding na mayong budget ang gobyerno. Nabiding po yan na award sa kontraktor. Dahil ko lang aram kung ano nangyari. Siyempre dahil man kita singarte kan panahon, may graray bil. Makanoso ng hiling kan sentro kang gawa. Parte lang ka na mga naging kapayagan ni dating alkalde Raquel Slim matapos na niyan makaulay ka na kaya mga kakampi partido ka nagtalikod na aldaw. Una minuto antes magabotan na oras na alas 6 din na pagkaga. Sa iba pang detalyes ka na situyan na mga barata, balikan niya to na barata sa lado lokal. Philippine National Police magpapasunod din ang bagong reforma para sa mas marikas asin hassle-free na pagkakuan ng lisensya sa Badilla. Ipapasunod na ka ng Philippine National Police ang mas marikas asin hassle-free na pagkuan ng lisensya sa Badilla. Ini sa pagiman na kan bagong reformang ipapasunod ka na firearms and the exclusive office ka na PNP. Sigon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbel. Ang bagong sistema may objeto na magtaunin mas salbado, mas marikas asin mas madaling proseso para man sa mga responsableng gun owner.
Ana bagong sistema ang nakapalaman na ang mga advanced na seguridad asin mga feature aron kan anti-malware protection. Web reputation na monitoring, activity tracking, device control asin two-factor authentication. Pero digdi naglansarman na ang mga regional o naglansarman na mga regional kiosk installation, integration sa National Police Clearance System asin nasarong user-friendly mobile application. Tanganing mas parikas na proseso. Sinabi pa ni Marbel ang mga reformang ini ang nagpapailing lang ng commitment kan PNP sa digital transformation asin public service excellence. Kakampi mo Network News. Magigirumduman na ka na Mayo 16 taon 2024 may nangyaring cyber attack sa ginagamit na system kana PNP na nagpailing ng mga kaluyahan kan dating sistema. Oras siya niya na 1 minuto magalis ang alas 6 na pagkaaga. Mabelta mga tugang situyan mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Sa sabuyang pagbabalik, antabayan ang mga bareta sa pagikan mga Kakamping Radyo. Ang DWEB Kamsur duman sa Rinconada area, 91.9 na BBS FM Naga. Siringman KM Kakampi Partido. Oya mo na nagkapirang pagirumdom. Kakampi Network News. Network News. Kung sa tinawan, ang kada benepisyaryo ng kantidad 3,950 pesos bilang sweldo sa rindong nasabi ng programa kan Department of Labor and Employment. Ang tupad sa Community-Based Emergency Employment Program kan Department of Labor na minato ng temporaryong empleyo sa mga displaced, underemployed, asin mga seasonal workers, mantang ang mga beneficiaryos ang nagiging sibutman sa inabad mga short-term work aron kan paglinig sa komunidad, ang pag-irahay asin pag-rehabilitar kan mga pampublikong infrastruktura asin iba pang labor incentive activities na iyon na itinutugdo kan lokal na gobyerno mismo. Ang nasabi ng inisyatiba, may katuyuhan na matawanin financial relief asin assistance ang gabos sa mga naging apektado kan kalamidad, economic downturns asin job displacement na dakulang tabang para sa mga ini na makabawi sa sendang aral daw na pagbuhay. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Dagdagantan bareta sa lado lokal, yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Opening kan Mayor Rex Inter Barangay League sa siyudad nin Iriga naging makulor asin maugma. Sa suporta ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat asin ni Congressman Migs Villaferte, ni Congressman asin mabalik na gobernador kan probinsya ng Camarines Sur, Congressman El Rey Villaferte asin ni Governor Luigi Villaferte, katuwang si Engineer Solomon Ngo na saro man sa aficionado sa sports na basketball asin saro sa founder kan SBP Regional 5 sa Rinconada, nahaman asin nangyari ang Mayorex Inter Barangay Tournament sa syudad. Pano ang Iriga Sports Center sa Santa Cruz Sur, Iriga, nin mga parakawat asin mga supportadores kan mga manlain-lain na basketball teams, mas lalong naging maugma ang naunambitan ng opening kan may biglang magtahaw sa court nin mga members kan LGBTQ na nagsusuporta sa indang mga basketball teams sa indang sinusuportahan asin ninhuli sa kaugmahan na dinaraka ini sa opening sa Man Sinda sa nakaiba sa nataunan nin premyo hali sa alkalde kan syudad nin Iriga, Mayor Wilfredo Rex Oliva. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, sa Kampi Mo. DWEB-FM Rinconada Kakampi mo Network News. Mientras tanto sa iba pa nitalis kan mga bareta sa lado lokal kanakutan selebrasyon kan Women's Month ngunya na bulan na Marso ang Kalipi. Sa Banwaan na Bato, probinsya ng Camarines Sur, ang magkakawin ng sarong programa na kung saan imbitado ang Team 1 Kamsur, Team 1 Rinconada, Team 1 Bato. Asin ng pinakatema, babae sa lahat ng sektor aangat ang bukas sa bagong Pilipinas na kung saan ang maging pinakamayor na tagapagtaram, iyo mismo si Congressman El Rey Villaferte ang mabalik na gobernador ng probinsya ng Camarines Sur.
Inigigibuhon sa maabot na Sabado, Marso 22, 2025, alas 7 ng pagkabangi sa Bato Bypass Road o Bistado sa apod na Bato Boulevard. Ang iba pa mga mayor na bisita o ang mga members kan Kalipi alis sa coastal area, mountain area, lakeside area, as in population area kan Banwa Anabato na kung saan mataunin inspirational message ang founder kan Kalipi, ang dating alkaldesa kan Banwa Anabato na si Mayor Janet Bernaldez kasunod man ang pagtao na kan sayang mensahe ni Congressman Elry Villaferte alagad apera kay Congressman Elry Villaferte mataunin mensahe ang iba pan member kan Team 1 Kamsur Team 1 Rinconada arog ni Congressman Migs Villaferte kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Governor Luigi Villaferte, mga board members sa Rinconada, na sinda board member Donna Androy Onyati asin si board member Abogado Shai Fajardo Noble Isiringman, ang magiging bagong board member kan Rinconada na si Rex Bruno Oliva Jr. Kaibanan man sa mga mataram, ang duwang pambato kan Team 1 Bato na yusin da Vice Mayor Vic Sapna Ramos asin ang aspirante sa pagkaalkalde kan Banwaan sa lindong kan Team 1 Bato si ABC President Enrique Tangkalan. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Yan tabi Kampirine, ang mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sa nasi Benny Decena. Good morning. Kakampibo Network News. Mabalo sa camping Benny Decena, gikan dyan sa DWEB Kamsur. Haramon man yato ang mga bareta digdi sa Kiyam Kakampi Partido, mga pangyayari sa Partido area sa paikan sa tuyan mga pag-iriba. KM Partido Kakampibo Network News. Number 3, Municipal Most Wanted Person sa Banoan Kana, Lagunoy, Camarines Sur. Dakop kan mga otoridad. Nilo Oriana sa detalyas kan barata. Naging matayon po ang isinagibong manhunt charge operation kan mga personahe kan Lagunoy Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Michael Vincent Fortunado o ICT po Police kan sinabitang hipatura kay ba ang 2nd Provincial Mobile Force Company kan Camarines Sur Police Provincial Office matapos na maramalan ang sarong nagtatagong akusado sa kasong panglulugos asin nakalistang number 3 Municipal Most Wanted Person sa sinabitang Banwaan. Ang pag-aresto ginibo sa pahikan paglatag ng warrant of arrest sa suspitsado mga puko mas o menos alas 11:30 ng pagkaugto ka nakaaging Marso 15, 2025 sa Zona 7 kang Barangay Himanag, Lagunoy, Camarines Sur. Ana unang biktima ng akusado ang pinagbistong si alias Ding, 30 anyo, soltero, laborer at sinmatar sa sinabitang lugar. Mientras tanto, ang sinabitang akusado nag-atubang sa kasong statutory responsibility. Ang warrant of arrest may criminal case number 2025-9656 gikan sa Regional Trial Court Branch 30 and 5th Judicial Region sa Banwaan ng San Jose, Camarines Sur, asin mayo nin piga rekomendar na piyansa ang husgado para mansasayang temporaryong libertad. Mientras tanto sa ngunyan, ang sinabitang suspisado ang padago sa nakakulong sa jail facility kan Lagunoy Municipal Police Station mantang pinagalat pa ang commitment order gikan sa korte kung sa inakulungan ini ilalangob. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Loriana Marinaga. KM Partido Kakampibo Network News. Provincial Most Wanted Person sa kasong parricide, arestado man Kalaganoy PNP. Dads Prado sa detalyas kan barata. Arestado ang nasarong lalaki sa ginibong manhunt charge operation na pinanginutan kan Lagunoy Municipal Police Station. Sirarom kan pamamahala ni Police Major Michael Vincent Fortunado, Officer in charge sa Kaaribaan 2nd Provincial Mobile Force Company, Camarines Sur Police Provincial Office, kadakalihis na Marso 15, 2025, bandang alas 12:05 nin hapon, kung saan natuldukan ang haros 30 taon na pagkatago sa batas ni alias Dindo, 58 anyos. May agom laborer asin residente kan Zona 4, Barangay Himanag, Lagunoy, Camarines Sur, kung saan ni mga inatog na kasong parricide. Siya dinakop sa bisa kan warrant of arrest na may criminal case number T-1489 na binaba kan presiding judge kan Regional Trial Court Branch 58, 5th Judicial Region, San Jose, Camarines Sur na may piksang October 26, 1995. Asin may pinagrekomenda na piyansa ang korte para sa iyang temporaryong libertad. Siya na i-record bilang provincial most wanted person kana probinsya ng Camarines Sur. Ang trying po kan operasyon na ini nangyari din huli sa pinapusog na kampanya sa mga wanted na persona
asin sa pagkikipagtabangan kan mga namamanwaan. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo. Network News. Kakampi mo. Network News. Sa iba pa na baratas, lagi kaligdi sa partido area. Pero sa dagmangan masiservisyoan na may mga kailangan digdi sa partido area, partikularmente digdi sa Banuan kan Goa, Camarines Sur. Kanday mabukas-bukasan na partido district hospital. Ninuli sa pamumulitika kan mga kalaban kan mga lideres na nagpupugol kan na orenda kan na gobyerno provincial kan Camarines Sur. Oras na mabukasan na ang partido district hospital, makrear inini na mga trabaho para sa mga taga-Banuan kan na Goa. Nangurog ng arog ka na pagkasunduan na kay ni dating alkalde sa Roquel Slim asin na dating gobernador asin na 5th District Congressman Migs Villaferte na mayoriya sa matrabaho sa sinambit ng ospital ang magigikan sa Banuan kan na Goa, Camarines Sur. Iniyan na ginakapayagan ni dating alkalde Roquel Slim sa entrevista ka na programang Birada kanagatalikod na aldaw. Nagtutubod si dating alkalde Roquel Slim na oras na mangganan silang grupo sa Timuan na Timuan na Goa. Tulos na mabubukasan ang Partido District Hospital mantang si Congressman Elry Villaferte na babalik bilang gobernador kan Camarines Sur ang magkikipagtabangan para dagos nang mabukasan ng sinambit ng ospital. Sinabi pa ni Lim na solamente ang iguanin na kapasidad na ioperar ang Partido District Hospital yung gobyerno provincial kan Camarines Sur. Mantang inian na may kakayahan na magbayad sa mga hospital personnel arog kan mga doktor, nurses asin iba pa sina magbakal nin mga moderno nga hospital equipments. Nang iba nga ni na mga ekipay ang nabakal na kan na gobyerno provincial kan Camarines Sur. Kuya na partikan mga pahayag ni dating alkalde Roquel Slim. Nangangako si Governor Elry Villaferte na pag kami natabangan na mangarana kami, gigibong tulos po yan. May mga gamit na po iyan. Saka ang trabaho po dyan na may tatao kang sa tuyang probinsya. Dakol po, di po ba po ang inutuyang mga empleyado dito sa tuyang Banuan. Taiwan po ang pangako ka ito ni Governor Migs na hindi mo na makuha ng mga pagtrabaho sa mga doctors, nurses. Dapat po. Kakampi mo. Network News. Barte lang ka na managing kapayagan kan mabalik na alkalde ka na Banuan in Goa, Camarines Sur, alkalde Roquel Slim. Sa iba pa na bareta nagsikad na kasudman 5 aldaw na sunod-sunod na pagkukondukta ni na Caperti Medical and Dental Mission. Sa 10 nga barangay sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur, resulta ka naging kagadan ni puno nga barangay Manoy Bibot Miranya Buna sa gobyerno provincial kan Camarines Sur. Sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villaferte sina ang mabalik na gobernador kan Camarines Sur, Congressman Elry Villaferte na magkondukta ka na sinambit na aktibidad para matabangan ang may mga kamatayan sa sinambit na Banuan. Nangurog na ang mga tios na mayon ng kakayahan na magpakonsulta o magpabulong sa mga pribadong na doktor. Sa entrevista kay Gonzales Toya Dihita, kasudma. Petsa di 6 ka na bulan na presentan medical dental mission ang pinagakondukta sa mga barangay Candel Carmen asin na pinamihagan. Mantang ngunyan aldaw ang Caperti Medical and Dental Teams na bibisitahon ang mga barangay ka na San Roque asin na Luho. Agkatay magtukon na mansapet sa 18. Binanwanan asin na Santa Maria sapet sa 19, mantang sapet sa 20. Ang medical dental mission ang dadarahon sa mga barangay kan na Burabod asin Hinurangan. Sosog pa kidating Gonzales Toy Dihita. Kasud madagmang ang mga nag-aprovitsar kan na medical dental mission sa barangay Del Carmen asin na pinamihagan asin na pinaglalauman na ribo-ribo. Ang mabibinipisaran ka na medical dental mission kang gobyerno provincial kan Camarines Sur sa laog ni 5 aldaw na pagkukondukta ka na sinambit na programa sa nasambitan ng mga barangay ka na Lagunoy. Pinagataonan doon ni dating Gonzales Toydita na sa kada pagkondukta ni medical and dental mission sa rinman na barangay ang programa bukas para sa gabos na residentes
kan Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur. Nagapasalamat man si puno nga barangay Bibot Miranya Buna, aspirante sa pagkaalkalde kan Lagunoy sa lindong kan Timuan Kamsur. Kay Gobernador Luigi Villaferte sin Congressman Elry Villaferte ninuli sa padagos-dagos na pagtabang sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur. Kakampi mo Network News. 24 minutos sa makalisang alas 6 na pagkaga. Aramonan niya to ang tinaripo ng mga bareta sa paikang 91.9 na BBS FM Naga. Nasa linya kakamping Ocas Menda. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat man kakamping Rene Uya ang mga bareta aligdi sa PBS DWLP sa pangaran ni Junel Cuba. Mas papakusugon kan Naga City PNP ang security measure habang paparanina ang eleksyon. Sigun ki City Director Erwin Rebellion, apwera kan sa indang ginigibong one-time big time, kabali man ang regular na checkpoint, alagad preparado naman ang sa indang mga miyembros kan PNP na mabugtak nin sumbak sa National Highway. Ang pagsiguro na ang pabuto na eleksyon magkaigwanin at matuninong na eleksyon ang siyudad ni Naga. Sa iba pang ditalikan na mga bareta, pinagkasiguro ni Senador Amy Marcos na matabang siya o katabang siya sa kakaywa ka na bullet train igdi sa siyudad ni Naga sa pag-diskurso kay ni sa National Women's Month celebration na ginibukan nakaging aldaw sa Capitol. Nagmumura na pag umabot ng 7 o 8 oras. Ayusin natin ang expressway. Nako, panahon na. Hindi bagay sa mga Villaferte. Dapat social din. Talaga naman. At higit sa lahat, hindi ba panahon na buhayin muli ang ating tren? Naku, nung bata ako may tren eh. Yung nga, hindi na naabutan ni na Luigi, hindi nila relate ang mga mukha. Ang Philippine National Railway noon, umaabot hanggang Naga, hanggang Legazpi. Yan ang dulong south. Ang dulong north, nandun sa amin, sa La Union. Aapa ka na lang, nandun na yung Baguio. Ano ba nangyari doon? Wala na. Buhayin natin ulit para mag-level up tayo para maging bullet train. Nako, parang Parte yan sa diskurso ni Senador Amy Marcos na baga pasiring iti sa probinsya ni Camarines Sur. Pinagsabi pa kay ni na nakaulininda ang mga partikular ang Japan na matabang sa pagabugtakan na bullet train iti sa siyudad ni Naga sin Camarines Sur sa tabang ni Congressman Elry Villaferte na nagpabalik gobernador. Sa iba pa nga ditalikan mga barenta, kumilik na nga po dan sa publiko na makipagtabangan sa pag-agi sa mga kumilik checkpoint na ninhuli sa nanutaran support sa nakakapirang lugar na igwanin na mga nag-agi sa checkpoint na day pinagre-respeto ang checkpoint na ninghulit na ini plain view lang kung kaya dire-diretso sana na minaagi sa checkpoint. Bantang sa kumilik paman kiraray si kumilik Naga sa pagini Atty. Maiko Hulya nangapudan sa mga kandidato na sinda na sanaan magbaklas sa mga binugtak na tarpaulin na sala sa sukol ning hulita nakatala na naman na magkaigwa din baklas sa operasyon ang kumilik Naga sa nakakapirang lugar, partikular ang mga ipinagbapawal na mga tarpaulin o kaya mga poster na ipinagadukot kan mga kandidato. Sigun pa kay Atty. Maiko Hulya, dahil nasupot maghalat na magbaklas pa ang kumilik ni hulita pagsinda magbaklas. Ini ang dadarahon na ninda sa sindang opisina asin na ini ang iba posible subot na magkaparakit na dain na pwedeng pakinabangan.
Sa iba pang ditalikan mga pareta, mga police station na agihan kan alay lakad pasiring hinulid dyan sa Banwaanin Calabanga Camarines Sur an nakaalerto na subuot na konsain ini an pinag-meeting na kan PNP Provincial Command asin ini subot ang aning maibitaran an pagkaigwanin mga pagpapasaway sa mga inaagihan kan mga naglalakaw. Sigun pa sa report, mayo man subot ning augmentation na ipapadara sa mga police station na agihan partikular dyan sa Banwaanin Calabanga Camarines Sur. An igwasabot nin request alagad an mga municipal police station an posible subot na mataanan sulaminti an PNP sa Banwaanin Calabanga an may request ning augmentation ning huli naman sa pagdagsa posible kan kadakol-dakol na diputo kan hinulid dyan sa Banwaanin Calabanga. Yan tabi kakamping rini ang mga bareta alig di sa PBS 91.9 sa pangaran ni Junel Cuba. Ako po si Oscar Esmeda Mabalos. PBS Basta Bareta Sigurado. Mabalos sa Oscar Esmeda gikan dyan sa 91.9 na BBS FM naga sa mga bareta. Nagadara sa tuya sa oras na 30 minutos sa makalisa na oras na alas 6 na pagkaaga. Balikan niya ito na detalyas ka na sa tuya na mga bareta sa lado nasyonal. Nagpaabot din na pasalamat ang nagkapira sa leader kan Kamara sa bait na suportang ipinailing kan mga waray kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. asin na alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial bet sa sedang pangangampanya sa probinsya kan Leyte kan aldaw ni na Biyernes. Sa pagkarkulukan na Tacloban na City Police maabot sa Sangatosville ang nagpartisipar o kaya nagatender sa rally kan alyansa para sa bagong Pilipinas duman sa syudad kan Tacloban. Sigon kay Speaker Martin Romualdez ang pagkakasarong ipinailing kan Eastern Visayas ang patunay na bilog ang suporta kan riyon sa liderato ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pigain kaminar pa kan House leader sa mga botante na suportaran na bilog na alyansa o alyansa slate na iyon matabang sa Presidente para mapanikas na progreso kan nasyon. Maging si Assistant Majority Leader si Natigong Party List Representative Jude Asedre ang nagpasalamat man sa mga kapareho niyan na Taclobano na si Liteño sa ipinailing na suporta para man sa alyansa. Pangapunan niya na kaipuhan na pagtatarabangan para magkaigwanin na mga katuwang sa Senado ang Presidente para tulos na may pasunod ang sa iyang binamaot para sa rong bagong Pilipinas na kung saan na mayong Pilipino na mababayaan. Dugang pa niya na dahi na kapag o dahi man makangangalas ang grabing suporta ninulita ini ang pinagkukonsiderar bilang kababayan ni Presidente Bongbong Marcos Urugna tana sa iyang ina na si dating Primera Dama Imelda Romualdez Marcos ang propyong taga-probinsya kan Leyte. Kakampi mo Network News. Sa iba pa na detalyas ka na sa tuya na mga bareta, dugangan niya to na mga bareta sa lado lokal. Pinagsagibo ang special na pagtitripon na kan Regional Peace and Order Council o RPOC 5 sa pagkikinot kan na Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Kaibanan ang iba pang mga representante gikan sa manuwebang ayon sa kana seguridad na ginibo duman sa syudad kana Legazpi. Nagatender sa sinambit na pagtripon ng mga representantes gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency. First Armada kana Pilipinas, kaibanan na Philippine Army, Philippine Navy, asin na Philippine Air Force, Philippine National Police, siringman na National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology of BHEMP, Bureau of Fire Protection, National Police Commission, Siringman Departamento kan Interior asin lokal na gobyerno DILG,
Nagataon ni na presentasyon na PDEA Bicol padapit sa pinakauring updates kan kampanya kontra illegal na droga sa Rayon Bicol. Nakonsem pinaglatag sa presentasyon ang mga lakdang sa supply and demand reduction na mga dugang na intervention. Asin resulta kan mga programa sa enot na partikan taon na 2025. Pinagatanan doon sa pagtitripon na pusog na promesa kan Regional Peace and Order Council 5 sa pagmamantener ng katrangkiluhan. Asin na seguridad sa Bicol sa pagiman kan sarong pagtatarabangan kan mga ahensya, partikularmente ang mga law enforcement agencies. Sa iba pang details ka na situyan na mga bareta, 2.7 milyon na de pesos na kantidad nin Shabu nasabat sa Camarines Sur. Mantangan na high value individual na suspitsado arestado. Nasamsama ang 2.7 milyon na de pesos na pinagtutubudan ni Shabu sa pinaglansar na Buy Basta Operation. Kan mga otoridad na pasado alas 12 na pagkapon aldaw nin Sabado, Marso 15 sa Zona 3 sa Barangay San Juan na Bao, Camarines Sur. Arestado ang pinagbibisto na high value individual na kung sinakompiskar ang 5 silyadong Kakampi mo. plastic kasi nakabugkos na bubugtakan na igwanin na pinagtutubudan na droga. Igwanin na timbang na 4-5 gramos na katumbas na sinambitan ng kantidad. Nasa kustodiya ng Unyan Canabao Municipal Police Station ang arestadong suspitsado. Siring man ang mga nakuang ebidensya. Sinatubang naman sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Makangiringirhatan na sinapo din na sarong 10 anyos na aking babae nagadan ang kanamado kayan sa Zona 3 sa Barangay Tanawan na Lupi, Camarines Sur. Nainot na report na nawawaraan na biktima na pinag-aapod sa nasa pangaran na ninhing matapos na day makapuli. Kaya man nagdulok sa pulisya ang lola kay ni bandang alas 5:15 ni na pagkapon na Marso 15 ka nakaparehong taon na. Bandang alas 7:17 ni na pagkabanggi ka na mailing malipot ng bangkay kan na biktima na may lugad sa walang partikan na sa iyang payo asin mayo na ni nasulot sa iyang pambabang o mayo na nin sulot ang sa ibabang partikan na sa iyang lawas. Nag-iba pa sa mga pulis sa paggatokdo sa kinakamugtakan kan biktima ang suspitsado na pinagbistong si Wilbert Bihino, 19 anyos. Asin na residente kan Barangay Binaan, Peragay, Camarines Sur. Ang suspitsado na operador kan trolley o kaya man skates na perming pinaglulunadan kan biktima asin kan sa iyang lola. Pasiring sa sendan na pesto ko na magpapabakan din na gulay. Alas 9 ni na pagkagakam kaparehong aldaw. Nagpara mga suspitsado sa lola kan biktima na magpapatabang da sa pagpugol kan gakod sa iyan na skates. Kaya man inian na itinutok dong huring na kaibanan kan na biktima. Mientras tanto nag-ako man na suspitsado na magkaperang bilis niyang pinukpok ni na payuan o pinukpok ning gapuan na payukan na biktima o ang payukan na minor de edad. Nagagad na ni na post-mortem examination ang soko tanganing maraman ang rason ka na pagagadaan ka na biktima. Kakampi mo. News. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan na barata sa lado lokal sa long historikong lakdang na pinagsagibo ka na Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sa nangyaring groundbreaking ceremony ka na kainot-inoting Down Syndrome Hub sa nasyon ka na Pilipinas. Ang proyekto na pinunduhan ka na Lilian na funds asin na Paul Foundation gikan sa the Netherlands. Sa pagkikipagtabagan man kan na Northfield Foundation na Incorporated. O beto kan hub na magkataon ng special na serbisyo asin na suporta sa mga individual
na may Down syndrome asin sa indan mga kapamilya. Ini man ang kasimbagan sa kakulanganin akses sa sina espesyalistang serbisyo para man sa mga aking may kadilinan. Bilang sarong ipik sa sina multi-specialty center, papaiwason ka na Bicol Regional Hospital and Medical Center. Ang mga programa kanita nganing masiguro na makaresibi ang mga pasyente nin kinakaipuan na therapy, edukasyon at siniba pang suportan magpapakaray sa indang kalidad din na pagbuhay. Sa paagi ka na proyekto ini magalawom na Bicol Regional Hospital and Medical Center na makakapagpapusog din na sarong mas inklusibong sosyedad. Na kung nasain ang lambang individual na may Down syndrome ang may pantay na oportunidad para sa sarong mas magayon na futuro. Minutos sa makalisang alas 6 na pagkaga sa iba pang detalles ka na situyan na mga bareta. Kasumpay man sa pinaiwas na kampanya kontra illegal na droga sarong matriumpo na by basta operation. Sa alan na sinakaibanan sa kategorya ka na SLI o street level individual. Kakampi mo Network News. 44 anyos sa Mayagum at sinaka-star sa Zona 7, Barangay Bagakay, Tinambaka, Camarines Sur. Siya ang pinag-star matapos sa magpabakan ni Nasarong medium sasay na pinagtutubudan na iguanin laog ni Nasyabu. Karibay na 500 pesos sin may kaibanan na bodol money sa sarong pulis na nagsaginsagin na pusher buyer. Sa pagsasagibo ni na pagrekesa sa lawas ka na biktima na kumpiskal sa sayan mga binasunod. Sarong pinasong medium sasay na pinagtutubudan na Shabu. Sarong pinasong tunay na kwarta na 500 peso bill na nagserbiman na bilang by basta money. Tulong pinasong 500 peso bill na budol money. Sering man na sarong pinaso na coin purse sa dugang pa. Ang pinagkakakulong timbang ka na samsam na illegal na droga na maabot sa 1.6 gramo. Na pinagkakakulong igwa man ang kantidad 10,880 pesos. Ang pag-inventaryo at sinapagmarka kan mga ebidensya ang pinagsagibo mismo sa lugar na kung saan nangyari ang sinambit ng operasyon na sinailing kan mga mandatory witness at sinairistro sa alternative recording device kan mga otoridad. Sa presente ang suspetsado ang napadagos na nanalangob sa Tinambaka PNP Detention Facility. Sinatubang naman sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 sa satuyan na bareta sa luwas ka na satuyang nasyon. Uminabot na sa 34 personas ang mga pinagabarawian in buhay sa Estados Unidos matapos na magsakyadaan na sarong makusog na buhawi na nakadanyar sa mga karungan na eskwelahan na may tractor trailer. Luminangkaw ang numero kan mga nagkagaradan kan i-report ka na kanso highway patrol na mayong tao ang nagadan. Sa sarong highway pile up draman kan sarong dust storm sa Sherman County kan na Aldaunin Biyernes. Bantang sobra sa 50 mga bikulo ang imbelto sa aksidente. Napagaraman na uminabot sa 60 mph na bugsunin na duros sa Shelby, Tennessee, sigon man sa National Weather Service. Sa estado man ka na Mississippi. Kakampi mo Network News. Pinagpahayag ni Governor Tata Reeves na 6 na persona sa nagadan sa tulong county kaibanan ang tulupang nagkakawarara. Sigon pa sa saya iguanin 29 na nagkairido sa enterong estado. Nakapag-arestro man ang estado ka na miswari, hindi na pinakalangkaw na numero nin mga nagkagaradan na di mababa sa 12 personas.
Kikan man sa mga scattered twisters na uminagi magdamlag. Saro sa mga biktima sa lalaking na naraot ang residensya kan mag-agi na tornado. Mientras tanto, pinag-report man sa Arkansas ang mga opisyal na tulong persona nagkagaradan sa Independence County at sina 29 iba pa nagkarulugadan sa Walupang County. Nagaluwas man na patanid ang National Weather Service mapadapit man sa flash flood at sin pagurampog o kaya man pagrasay ng daga na pwede na mangyari sa Central Mississippi, Eastern Louisiana, Western Tennessee. Pati naman sa iba pan parte kan Alabama sin Arkansas, mentras na padagos na mga kapiktar ang maraot na panahon sa nagkapiran na parte kan na Estados Unidos. Sigon panig din na kadakod na mga kusog na tornado pa ang pinagalaw man na maabot. Na pinagsabi ka na yun sa bilang particularly dangerous. Ngonya na mga tugang sa satuyan na bareta sa kinabani na Karawat na. Naitabla na ka na barangay Nebra sa Kartadang uno-uno na best of 7 na PBE 49th season na Commissioner Cup. Nindakan na TNT tropang giga sa 71 na 70 na score. Naging liabi sa kapangganan ka ni Nebra si Justin Brownlee. Kan mailawag ang reverse layup asin matriumpo. Na nailawag na duwang free throw sa natatadang 46.6 segundo sa kawat na ginibo sa Mall of Asia Arena. Nag-restro maning kabilugan na 35 puntos sa 11 rebound si Brownlee mientras naiguan 16 na puntos. 12 man na rebound sa 7 assist si Scotty Thompson. Nasayang man ang nagibong 25 puntos sa 15 rebounds ni Rondy Hollis Jefferson. Seringman ang nagibong 14 puntos ni Ray Nambatak. Kakampi mo Network News. Asina 11 puntos ni Roger Pugoy para man sa trupang Giga. Mga tugang mga kakampi, nabot na itanin oras ni napamaram sa Kakampi Network News. Ngunyan po ngal daw ni na Lunes sa petsa 17 ka na bulan in Marso taon na 2025. Sa pangaran ka na mga nagapaabot din na impormasyon na gikan sa luwas, mga radyo patrol reporters. Sa pangaran ka sa tuyan mga kakamping radyo, ang DWEB Kamsur sa Rinconada area. Ang 91.9 na BBS FM Naga. Siring man ang sa tuyan mga pag-iriba din sa KM Kakampi Partido. Sa lado technical na kaibanan niya to si Chief Russell Celos. Asin sa pangaran ni Kakamping June Bernas. Ang nagdara sa indukan na mga bareta. Ang sa pong lingkod, Rene Orillosa, babalos kan sa indong pagantabay. Good morning. Kakampi mo Network News. Network News. Network News.